Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. Meron tayong magandang comment na babasahin ngayon. And this is coming from Shamrock. Hello Shamrock! Sabi niya, anong batas na nagsasabi na dapat sa Pilipinas muna mag-meet yung Filipino citizen at foreign pag mag-partner sila sa relationship? Ano ding batas ang nagsasabi na may discretion ang immigration officer na mag-offload based lang sa mere suspicion? Kung sasabihin nila yung human trafficking is a crime at kahit sabihin natin na ang rights natin ay hindi absolute, hindi pwede ma-impair ang rights natin without due process at sa mga criminal process, innocent until proven guilty. Sana talaga lahat ng mga na-offload ng walang kasalanan, kasuhan yung mga immigration officers para matigil na itong offload na to. Sa mga na-offload ng walang kasalanan, huwag kayo matakot, kasuhan nyo yung immigration officer na nag-offload sa inyo. Ayon sa Bureau of Immigration, 32,404 ang na-offload last year. Tapos, sa 32,404 na yun, 472 lang yung involved sa human trafficking. At 873 lang yung nag-misrepresent ng sarili nila at nagdala ng peking dokumento. At 10 lang yung mga minors na nagbabalak magtrabaho sa ibang bansa. Kaya ibig sabihin, 31,049 ng mga na-offload ng walang kasalanan. Look at the damages na ginawa ng mga immigration officers. Kung kumpleto ang requirements at walang warrant of arrest, grounds for warrantless arrest at walang hold departure order, dapat obligado ang immigration officer na payagan kang bumiyahe. Ang Bureau of Immigration ay under sa DOJ or Department of Justice at sinabi na ng Supreme Court na kahit ang Secretary of Justice mismo ay hindi pwedeng magharang sa Filipino citizen sa pag-alis ng bansa pag walang warrant of arrest at hold departure order. Kahit daw nasa DOJ watch list, pwede pa rin daw umalis. Ibig sabihin ba nito mas mataas ang immigration officer kaysa sa Secretary of Justice at saka sa judge? Sobrang tama po talaga yung comment niya. Walang batas na nagsasabi na kailangan mag-meet muna sa Pilipinas yung mga Filipino citizen na may foreign national partner. Pero nakakalungkot kasi parang nakasanayan na sa Philippine immigration na ganun nga, parang nagiging red flag na talaga sa kanila yung mga makikipag-meet sa foreign partner nila sa ibang bansa. Kung saan na kahit na kompleto na yung mga documents ng mga kababayan natin ay na-offload pa rin sila. Nakakalungkot din talaga kasi wala tayong lakas ng loob para alam niyo yun, para for example, ipaglaban yung karapatan natin kapag na-offload tayo. Ako din, wala akong knowledge about sa mga law sa Pilipinas. Hindi ko alam paano ba mag-file ng case, ganun. Kaya naman, kahit alam natin na may mali na talaga, hindi natin maipaglaban kasi hindi natin alam kung ano ba yung gagawin. And isa pa, ayun nga, wala tayong lakas ng loob para mag-file ng reklamo sa Philippine Immigration. Naiintindihan naman natin kung bakit ganun sila ka-strict sa mga Filipino na magta-travel. Meron silang mga reason, like for example, human trafficking, mga ganun, yung mga illegal issues sa ibang bansa ng mga kababayan natin. And also, lalo na sa mga Filipino na may foreign national partner, dahil nga maraming nangyayari, like for example, pinatay sila ng mga foreign partner nila, mga ganun. So, naiintindihan natin yun. Pero kung meron naman ng CFO certificate, affidavit of support, at iba pang mga travel documents, kung kompleto naman na, bakit naman hindi pa rin paalisin? Bakit kailangan na, alam niyo yun, parang sila yung magde-decide na dapat sa Pilipinas muna mag-meet? Bakit ganun? Sa pag-require pa lang ng mga documents ay sobrang hirap na. Yung CFO, meron ngang nag-comment na dumaan pa siya sa butas ng karayom para lang makakuha ng CFO certificate. Yung affidavit of support, yung mga partner ang mag-process sa ibang bansa.
pina-authenticate pa. Yung gastos, alam niyo yun? Yung visa application, kung saan parang isang libro na ng mga documents yung mga sinubmit natin para lang ma-approve yung visa. And then pagdating sa Philippine Immigration, ma-offload pa rin. Ano pa ba yung gusto? Bakit kailangan na kumpleto na yung documents? Tapos, alam niyo yun, parang walang katuturan yung reason ng offload. Yung hindi siya talaga acceptable. Iniisip nila yung mga human trafficking, kung baka may mangyari sa ibang bansa, ganun. Pero hindi nila inisip yung mga gastos natin. And then, alam niyo yung damages na ma-experience ng isang passenger na ma-offload. Hindi lang po damages financially, damages mentally and emotionally. Alam, mawawalan ka na talaga ng ganang mag-travel kapag na-offload ka. Matatakot ka na ng sobra. Traumatic experience kapag na-offload. Sana talaga na, alam niyo yun, merong changes na mangyayari. Like for example, yung mga Filipino citizen na merong foreign national partner na makikipag-meet sa ibang bansa, kung meron naman na pong kompletong documents, merong CFO, Guidance and Counseling Certificate, merong Affidavit of Support kapag sponsored ng mga partner nila yung travel, then sana naman ay mapayagan silang makaalis. Kasi hindi kasi lahat ng foreign national ay makakapag-travel sa Pilipinas. For example na lang, yung mga foreign partner nila, busy sa trabaho, walang vacation, or for example, may mga medical problem, meron din ganun. Dahil sa medical problem, hindi sila makapag-travel. So, paano naman yun sila? So, ibig sabihin, wala na talaga, hindi na lang sila talaga mag-meet forever. Kasi yung Filipino citizen, hindi siya makapag-travel hanggat hindi pupunta yung partner niya sa Pilipinas. So, paano naman kung hindi talaga possible na makapag-travel yung foreign national partner nila? Ano yung gagawin nila? Nakakalungkot. So, tama po kayo. Sana talaga merong maglakas ng loob na magreklamo or in general, sana talaga may changes na mangyayari sa Philippine immigration and mabigyan ng hustisya yung mga Filipino citizen na kumpleto naman yung mga documents pero na-offload pa rin.